Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang mali doon sa sinasabi ni Alan Cayetano, yung sinasabi niya na yun na, no, yung paliwanag niya, anong sabi niya? Yung ano daw, hindi naman daw lahat ng violations doon sa nangyari sa confidential funds ni Sara, sa DepEd at sa OBP, hindi naman daw lahat yun criminal liability. Pwede naman daw na ang ano doon, mga ano lang, administrative liability lang. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin nyo ba nung pinagagawa na yun ni Sara Duterte? Nakita natin. Ha? Nakita natin kung anong ginawa ni Sara Duterte sa binigay sa kanyang confidential funds. Sa tingin nyo ba yung mga ginawa niya na yun, administrative liability lang yun? Ha? Administrative liability lang yun? Kasi pag sinabi mong administrative liability, wala kang criminal liability. Parang hindi naman mag-a-amount sa criminal yung ginawa mo. Hindi naman sa kriminal. Ano lang, medyo may naging ano ka lang, kapabayaan. Yes, kapabayaan. Negligence. O, di administrative nga lang yon kasi negligence. Normal lang naman sa tao na magkamali. O, di negligence lang yon, administrative lang yon. Pero itong ginawa ni Sara dito sa confidential funds, ay sus, kitang-kita nyo naman kung anong ginawa niya. O, anong ginawa ni Sara? Pag upo nila ni PBBM noong June 2022, June 30, nakita niya yung minana niya kay Leni Robredo na budget kukunti. Ay hindi siya sanay sa kunting budget. Ay close pa siya kay PBBM noon. Mahilig siya maglambing. PBBM, bigyan mo naman ako ng budget. Nagdagan mo naman ito. Kukunti na lang yung iniwan sa akin ni Leni. Wala namang kasing budget si Leni. Binigyan siya ni PBBM. Taong 2022 yan kauupo pa lang. Binigyan siya ng 125 million confidential funds. Anong ginawa ni Sara? Natanggap niya December 11, December 13. Inubos in 11 days. Yun ba ay administrative na negligence? Administrative lang ba yun? Kaya nga yan mga kabunyog. Tapos inubos mo in 11 days. Para maubos mo in 11 days, anong ginawa mo? Ay di kung ano-ano na lang na liquidation, Mary Grace Piatos, Reynan Piatos, Spearman, acknowledgement receipt lang. Yung mga handwriting, pare-parehong kamay lang ang ginamit. Ano lang, pare-parehong tao lang yung gumawa. Zero. Wala man lang kahit isang official receipt. Alam nyo kung magkano? Nagrenta ng safe house. 2 million a day. Kasi 16 million ang nabayad sa safe house, rental ng safe house sa loob ng 11 days. Kasi mahirap naman talagang ubusin yung 125 million. Mga kabunyog, mga kabunyog. Ano yun Ang ginawa nila, pinalabas na nagrenta sila ng safe house. 16 million, 11 days. So kinumpute ni Atty. Kapunan. Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, 11 days, 16 million, ay pumapatak pala 2 million a day. Ano yan? Pinakamahal na hotel na yata yung nirenta ninyo na ginawa ninyong safe house. Yun ba ay administrative lang? Yung ganun, naggarapal na, ang tawag nga ni Atty. Kapunan, it's scam. Scam ang ginawa ni Sara Duterte. Tapos ang gustong mangyari ni Alan Cayetano, tawagin lang yun na administrative. Hindi yun administrative. Criminal yun. Kaya lang, ito kasing itong si Alan, ay siyempre, siya taga-depensa ni Sara. Kasi marami silang kaso ngayon, may kakaharapin siyang plunder. Ang kaligtasan niya lang diyan si Sara pag nagpalit ng administrasyon. Yun. Kaya sumusugal sila kay Sara na dapat ito ang maging presidente sa 2028. Yan yun. Kaya ang ginagawa ni Cayetano bilang lead counsel ng defense ni Sara, sinusofen. Yun, tama. Pinapalambot ni Alan Cayetano yung pananagutan ni Sara. Anong pagpapalambot? Pinapalabas niya na pwede naman kasing lang yun administrative lang naman yun Administrative. Anong administrative? Tama yung terminong ginamit ni Atty. Lorna Kapunan. Scam. Ini-scam tayo, ang sambayan ng Pilipino. Ini-scam ni Sara. 612 million pesos. Di ba? Tapos ang gustong palabasin ni Alan Cayetano,
ay ano lang naman yun, baka naman administrative lang yun, hindi naman criminal. Parang yung mga liquidations, nagkamali lang. Yung mga liquidations, nagkamali. O di, kung nagkamali lang sa liquidations, administrative liability lang yun. Hindi yun nagkamali sa liquidation. Inubos ni Sara yung 125 million na binigay galing sa Office of the President, nakarating sa opisina niya sa Vice President December 13. May 11 days na lang, may ilang araw na lang siya para ubusin. Tapos magpapasko. Anong ginawa niya? Ayun na. Pinalabas na nagbayad na lang, bumili daw ng mga gamot, bumili daw ng mga chairs, tables, furnitures. Hindi pwede yun sa confidential funds. Sabi nga nung sino ba yun? Si Erwin Tulfo ba yung sabi niya, ibig mong sabihin yung mga informant mo. Kasi sa confidential fund, may mga informants ka. Babayaran mo yan ng reward. Kasi nagbigay sila ng information. Ibig sabihin, babayaran mo sila ng gamot? Babayaran mo sila ng gamot? Yung ba yung binayad mo? Kaya nga, pati si Attorney Kapunan, sabi niya, imagine niyo naman to. Isa sa mga recipient, si Andy Lim, tapos si Alejandro Piquet. Kaya ano ito mga kabunyog? Si Pati Ting. Kaya itong si Cayetano, gusto niyang palambutin, gusto niyang isoften. Gusto niyang, ang ibig niyang sabihin, okay, may mali ang Office of the Vice President, may mali si Sara, may mali ang DepEd, pero sa ano lang naman siguro, administrative, hindi naman criminal. Ibig sabihin, yung mga liquidation, nagkamali-mali ng pizza, mga ganun, pero hindi criminal. Sus naman, hindi yun. Talagang binudol tayo ni Sara Duterte. Yan ang sinabi ni Lord Attorney Kapunan. Tama yun. Pero itong si Alan Cayetano, hindi. Sabi niya, unawain natin, baka naman administrative lang ang liability ni BP Sara. Anong administrative? Anong administrative? Criminal. Ang linaw-linaw, criminal. Parang ang ginawa ang naging akto nga ni Sara, sindikato eh. Anong sindikato? Bakit sindikato? Criminal syndicate ang lumabas. Bakit naging sindikato ang ginawa ni Sara Duterte? Pina-encash yung mga cheque, 125 million. Kahit yung mga branch managers ng Land Bank na bigla, sabi nila unusual to. Grabe naman to. Isang withdrawhan, ang laki-laki. 125 million? Cash? Pagkatapos idinaan doon sa backdoor, sa exit door ng sa likod. Doon pa lang para ka nang magnanakaw. Di ba? Tapos ilinagay lang sa duffel bags. Tapos pagka-inka, saan dinala? Dinala ba sa opisina ng DepEd, ng OBP? Hindi. Binigay kay Cornel Lachica. Hindi na alam kung saan dinala ni Cornel Lachica. Di ba? Tapos sasabihin ni Alan Cayetano, administrative lang yon. Napakalinaw, sindikato yun. Criminal syndicate. Tapos pinalabas na, binigay daw kay Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Andy Lim. Yun. Anong ginawa doon? Ang malinaw doon, pinalabas lang na kunwari ginamit yung mga pundo na yun, pero hindi. Binulsa yun. Yan yung Kaya yumaman si Sara. Kasi ginawa niya na rin yan sa Davao. Di ba? Maraming confidential funds din sa Davao silang ginawa. Walang nagki-question. Kaya ang nangyari sa kanila, impunity. Nasanay na sila sa ganyan. O gano'n na naman ang ginawa nila. Pero this time, wala. Nahuli na sila sa ginagawa nilang yan. Bunyog! Halikan na kasama ka. Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.